Sa nagdaang 6 na buwan, inilabas dito sa Serbisyo All Access ang mga istorya ng ordinaryong Pilipino na gumagawa ng ekstraordinaryong kabutihan. Sila ay hindi lamang nagbigay impormasyon or inspirasyon sa atin dahil sa pagtulong nila sa kapwa, kundi sa kanilang pagiging tapat at mabuting mamamayan ng bansa. Aha. At atin pong balikan ang mga aral na natutunan natin mula sa kanila. Panoorin po natin ang report na ito. Ito ang mga mukha na nagbigay inspirasyon at patunay na ang pagiging Pilipino ay dakila. Hindi pinipili ang propesyon o estado sa buhay para makatulong sa mga nangangailangan. Mga Pilipinong nagmulat muli sa atin kung paano mangarap, magpahalaga sa ating inang bayan at magmahal sa kapwa nang walang hinihiling kapalit. Ang kauna-unahan nating naitampok sa ating segment na Pilipino Ako ay si Sabrina Ongkiko. Isinuko ni Teacher Sabrina ang kanyang pangarap na maging isang doktor upang mas makapagsilbi sa mga bata sa pamamagitan ng pagiging isang public school teacher. Iminulat niya sa atin ang kadakilaan ng isang guro at kahalagahan na matuto. Maaaring iba sa kanila hindi matapos ng pag-aaral. Pero kahit papano, kahit sa sandaling pagkakataon na maturuan ko sila, sana matuto silang magmahal din. Matuto nilang mahalin ang pagkatuto kasi kahit hindi ka matapos, kahit ang hirap ng buhay at huminto ka, pag gusto mong matuto, pagpapatuloy mong mangarap eh. Isa pang nagbigay ng dahilan ng kahalagan sa edukasyon ay ang proyektong Classroom ng Pag-asa ni Attorney Angelo Valencia o Kuya Pultak sa karamihan. Ang classroom na ito ay nagtatanim ng binhi ng pag-asa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga eskwelahan sa mga liblib na komunidad, kung saan naging laban at handog niya ito sa bayan tungo sa magandang edukasyon. Marami pang batang magiging katulad natin at tutuparin nila ang kanilang munting pangarap. Teach us how to dream and we will fulfill our dreams. At naalala niyo pa ba si Randy Ikay na mas kilala sa tawag na Pipi ng Dasmariñas, Cavite? Siya ang nagpatunay na hindi hadlang ang kapansanan upang makapagserbisyo at magbigay saya sa komunidad. Yung ibig sabihin niya, siya daw gumagawa daw siya ng mabuti para sa kapwa. Ang ibig sabihin niya, handa daw siya tumulong sa mga tao. Yun ang ibig sabihin niya, handa siya tumulong sa mga tao. Ang istorya naman ni Rebecca Bustamante ang nagpaantig sa atin kung paano niya hinubog ang mga bata na maging global mindset sa pamamagitan ng pag-donate ng mga computers sa mga probinsya. Siya rin na nagpaalala na dapat tayong magtiwala sa sarili dahil sa atin mismo nagsisimula ang lakas ng determinasyon upang magpatuloy sa buhay. Pag naging global ang kanilang mindset, imagine pagdating ng high school, didiretso yun. Then more advanced ang kanilang thinking. Pag maging advanced ang kanilang thinking, they can compete anywhere. Singtamis naman ng mansanas ang inihati na tuwa at sigla sa mga batang natulungan ni RJ Garcia, ang tinaguriang Apple Boy. Sabi nga nila, an apple a day keeps the doctor away. At yan ang pinatunayan ni Apple Boy na patuloy na namamahagi ng mansanas. Tinuruan din tayo ni Garcia kung gaano kahalaga ang pagkain ng masusustansyang pagkain, katulad ng gulay at prutas sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lagi kong sinasabi tuwing may talk ako na hindi naman natin kailangang maging mayaman o maging sikat para makagawa o makagawa ng mabuti o makatulong sa iba. Ang negosyante at professional speaker at trainer na si Boris Joaquin ang nagmulat sa atin ng social entrepreneurship na hindi lamang importante ang pagnenegosyo kundi pati na rin ang pagtulong sa mga tao. Naniniwala ako na lahat tayo may magagawa. Hindi lang naman to ang pagtulong or ang pagkakawang gawa hindi lang para do sa may kaya. Ang pagkakawang gawa is kailangan meron kang may itutulong sa kanilang buhay. May dadagdag ka sa buhay nila na pang matagalan yung impact. Diba sabi nga nila, don't just give the person a fish, teach them how to fish. Hindi lang naging viral ang larawang ito kung saan makikita ang isang MMDA traffic enforcer na si Reynaldo Romano na nagbibigay ng pagkain at tubig sa isang bata sa ilalim ng Tandang Sora flyover.
Tumatak din ito sa ating puso na ang tingin natin sa mga nagtatrabaho sa MMDA ay malalapitan at hindi dapat katakutan. Ito ang naging istorya ni Romano na sa kabila ng hirap ay patuloy pa rin ang pagiging mapagbigay niya. Sa akin kasi, pag nakakita ko ng bata, parang maganloob ko. Kahit subo ko na ibigay ko sa bata. Hindi naman mawala sa akin yung magtulong na ganyan. Konting bagay lang yan mo. Sa mga litrato pa rin, ang kuhang ito ni Yen Baet na hinangaan nga ng mga batikan sa larangan ng fotografiya lalo sa ibang bansa ang naging susi upang matulungan niyang makapag-aral ang mga mahihirap na estudyante ng kolehiyo sa Pampanga. Ang talento ni Baet ay hindi lamang malaking ambag sa sining natin, pero higit pa rito ang kanyang maawaing puso para sa mga mahihirap na estudyanteng Pilipino. Hindi ko naman akalain na as a photographer, you can do something like that, you know. At first kasi yung photography sa akin is like just parang self-fulfillment as an artist. You know, I never thought that photography can also help towards raising that kind of, you know, funds to help a good cause like education. Kung ikaw man ay nakapulot ng pera at mga gamit na nagkakahalaga ng kulang-kulang sa 2 milyong piso, ibabalik mo pa ba? Ito ang pinatunayan ni Ronald Gadayan, isang janitor sa NAIA Terminal 2, na kahit siya'y gipit sa buhay, ay hindi ito nasilaw sa kayamanan ng ibang tao. Bagkus ay naging tapat ito at isinauli sa mga otoridad. Hindi ko naisip na angkinin. Sabi nga nila, kung kinuha ko yon, buhay na daw yung pamilya ko. Pero sabi ko sa sarili ko, unang-una, may takot ako sa Diyos. At pangalawa, mahal ko pamilya ko. Ipinaalala din sa atin ni Ian Alfonso ang mga matatalinhagang kasabihan ng mga dakilang Pilipino tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio sa kanyang proyektong Project Saysay. Ang proyektong ito ang nagmulat sa atin na hangaan at ipagmalaki ang sariling atin dahil ang pagiging Pilipino ay hindi lamang sa salita, kundi lalo't sa pag-aalay sa bayan ng kahit maliit na sakripisyo lamang. Kung gusto natin maging dakila, lalo bumibigat yung title na tinatawag natin ang sarili natin bilang mga Pilipino. Ilan lamang sila sa libo-libong bayaning Pilipino kung maituturing na binabago ang buhay ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Ang kontribusyon nila sa bansa, mapaedukasyon man o sa komunidad, ay iisa lamang ang mithiin, ang makapagbigay ng tuwa, sigla, pag-asa at inspirasyon sa bawat Pilipino. Dahil ang bawat proyekto o adhikain nila ang unti-unting bumabago sa atin upang mas maging mabuting mamamayan ng bansa at taas noong sabihing, Pilipino ako. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario.